Makalipas ang isang buwan matapos mawala si Don Emilio, muling lumaganap ang takot sa pueblo. Sabi ng ilan, naririnig nilang humahalakhak ang isang babae tuwing hating gabi at may mga aninong gumagalaw sa loob ng Hacienda Amoranto kahit wala namang tao. Ngunit may isang hindi natatakot sa mga kwento. Si Padre Gregorio, isang matandang pari na may malalim na kaalaman sa mga misteryo ng mundo. Ipinasya niyang pasukin ang lumang hacienda upang tapusin ang sumpa. Sa kanyang pagpasok sumalubong, sa kanya ang malamig na simoy ng hangin, at ang dating pabango na iniuugnay kay Isabela. Tahimik ang mansyon, masyadong tahimik. Ang kanyang rosaryo ay mahigpit niyang hinawakan habang patuloy siyang naglalakad. Nang marating niya ang silid kung saan nakita ni Don Emilio ang salamin, napansin niyang nakasara ang pinto. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, biglang bumukas ito ng mag-isa. Sa loob, nakatayo si Isabela, nakadamit ng puti, nakangiti at sa kanyang mga kamay, isang punit-punit na barong Tagalog na may bakas ng dugo. "Padre, hinahanap mo ba ako?" bulong niya. Itinapat ng pari ang krus sa kanya, ngunit hindi umatras ang dalaga. Sa halip, lumapit ito at inilapit ang kanyang mga labi sa tainga ng pari. "Hindi mo ako kayang palayasin, Padre. Dahil ang sumpang ito ay hindi lamang akin." Biglang nagdilim ang paligid. Ang buong silid ay nagbago. Mga aninong hugis tao ang lumitaw sa dingding, bumubulong, dumadaing, humihingi ng tulong. At sa gitna nila, nakita ni Padre Gregorio ang isang lalaking nakatali sa kadena, duguan, at halos wala ng buhay. Si Luciano Herrera, ang unang biktima ni Isabela. Nang humakbang ang pari upang tulungan si Luciano, isang malamig na kamay ang biglang dumakma sa kanyang braso. Muling nagbago ang itsura ni Isabela, ang kanyang balat ay nagsimulang pumutla hanggang sa maging abo, ang kanyang mga mata ay lumubog, at ang kanyang bibig ay bumuka upang ilantad ang mga mahahabang pangil. Paano mo papalayasin ang isang sumpa na hindi mo lubos na nauunawaan? At sa isang iglap bumagsak sa sahig si Padre Gregorio, hindi na muling gumalaw. Kinabukasan, natagpuan siyang walang buhay. Sa harap ng altar ng simbahan, may bakas ng halik ng mapulang labi sa kanyang noo.